Daddy, gusto ko na po magpasalamat po ulit sa inyo sa ginawa niyong pagligtas sa akin kay Anthony. You don't have to thank me. Obligasyon kong protektahan ka. You're my daughter. I don't think naman nagagawin pa ni Marilyn yun sa'yo, yung agawin niya ulit sa'yo, si Nanay Perlita mo. Because I can really see how happy and contented she is with her family. Even with your dad. I'm sure hindi ako ipagpapalit ni Daddy sa babaeng yun. Ngayon nga na nasa resort lang si Tito Ziggy, minsan na lang kayo magkita. Paano pa kaya kapag bumalik na sila sa Manila? Thanks, Dana. Thanks for not informing me. Sasabihin ko naman sa'yo, ang dami ko lang ginagawang trabaho dito sa resort. O talagang pinagpalit mo na ako kay Marilyn. Anong ginagawa ng babae niyan dito? Hindi ba fully paid ka na? Napaghiwalay mo na si Marilyn si Jerome. Ano pang kailangan mo? Lola, tama ba yung narinig ko? May kinalaman kayo sa paghihiwalay namin ni Jerome. Sir, thank you. Sir, kaya niyo po bang mag-drive? Kumakay lang. Magpahinga po muna kaya kayo. Huwag pakialam mo. Buhay ko naman to eh. Mas mabuti nga siguro kung mamatay na lang ako. Kasi mga kaibigan ko, mga katrabaho ko wala. Galit sila lahat sa akin. Pati nga yung babaeng pinakamamahal ko eh. Nagpalit ako sa iba. Kaya kuya, siguro mas mabuti pa na wala na lang ako sa mundo. Hindi naman kita kilala eh. Hindi mo maintindihan. Lola, tinatanong ko kayo. May kinalaman ba kayo sa paghihiwalay namin ni Jerome? Marilyn, ano ka ba? Don't you know that it is rude na makialam sa usapan ng may usapan? Go back! Huwag niyong ibahin yung usapan. At involve ako dyan sa pinag-uusapan yung tatlo dahil sa pagkakaalam ko, relasyon namin ni Jerome ang pinag-uusapan niyo. Ngayon, Lola, tatanungin ko kayo ulit. May kinalaman ba kayo sa paghihiwalay namin ni Jerome? Marilyn, hindi. Mali ka lang ng pagkarinig. Hindi ako tanga. Naintindihan ko yung pinag-uusapan yung tatlo. Ngayon, Lola, sabihin niyo naman sa akin, may kinalaman ba kayo sa paghihiwalay namin ni Jerome? Ah! Ayoko sa lalaking yon! Ayokong makatuluyan mo ang kusinerong yon! Paano niyo nagawa sa akin to? Alam niyo kung gaano ka-importante sa akin si Jerome. Alam niyo siya lang ang lalaking minahal ko. Tapos dahil sa inyo, maghihiwalay kaming dalawa? Marilyn, huwag ka nang magalit sa akin. I just want the best for you. Ginawa ko to para sa'yo. Pasensya ka na ate. Ayos ka lang ba? Lasing ka ba? Nagmamaneho ka ng lasing? Nakainom lang. Nakainom lang. Anong trip mo sa buhay? Magpapakamatay ka ba o papatay ng tao? Kung magpapakamatay ka, huwag ka mandamay ng iba. Huwag mo ako itulad sa patapon mong buhay. Ang dami pang tao naghihintay sa akin. Pasensya ka na, hindi ko lang talaga alam yung gagawin ko. Patong-patong na yung problema ko. Pasensya na, miss. Ikaw lang ba may problema? Lahat tayo may dinadala. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin dadalhin. Alam mo, kung gusto mo na sumukot, tumalon ka sa tulay o kaya uminom ka ng pampatulog. Hindi yung dito ka sa kalsada nagkakalat. Ang daming tao nahahasil. Pasalamat ka. Hindi ako nasaktan, ha? Kundi papakulong kita. Pasensya na. Hindi ako papit. Para kayo ang magdikta ko anong dapat kong gawin.
Pinaglaruan niyo ako? Pinaglaruan niyo kaming dalawa ni Jerome? Marilyn, huwag ka namang magtampo sa akin. I just did what is best for you. Hindi niyo choice yun! Ako ang mamimili ko sino ang dapat kong mahalin. Hindi kayo, hindi si Daddy. Ako ang mamimili nun. All this time, akala ko, tanggap niyo si Jerome, tanggap niyo yung relasyon namin. Yun pala, pag nakatalikod kami, kung ano pinagagawa niyo para masira lang kung anong meron kami. Marilyn, maniwala ka sa amin. May magandang bukas ang nag-aantay sa'yo pero hindi kasama si Jerome doon. Ikaw lang naman ang inaalala namin. Pag sabihin niyo, makasarili kayo, nang iniintindi niyo lang yung reputasyon ng pamilyang to. Hindi iniintindi kung magiging masaya ba yung anak mo o hindi. Akala ko niloko ko ni Jerome eh. Yung pala sarili kong pamilya ang nanloko sa akin. Isa ka pa. Ba't ba ako naniwala na ipagpapalit ako sa'yo ni Jerome? Alam naman nating lahat na ayaw na sa'yo ni Jerome. Kaya kung masasaktan ng apo ko. Tama na nga. Tama na yung pagpapanggap. Tama na yung pagpapanggap na concern ka sa akin. Kasi ikaw yung kauna-unahang taong nanakit sa akin. Marilyn! Alam kong ikaw pa rin yan, Marilyn. Alam kong ikaw pa rin yung Marilyn na kababata ako. Yung Marilyn na mahal ko. Jerome, mahal na mahal pa rin kita. Marilyn, teka, magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. This time, nagigilty ako kasi akala ko hindi ako naging mabuting girlfriend sa'yo. Yung pala, ikaw yung walang kwenta. Kung magpapakamatay ka, huwag ka mandamay ng iba. Huwag mo ako itulat sa patapon ng buhay. Sensya na, hindi ko lang talaga alam yung gagawin ko. Patong-patong na yung problema ko. Lahat tayo may dinadala. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin dadalhin. Ziggy, o ano na? Anong gagawin ko? Galit na galit si Marilyn sa akin. Paano na tayo ngayon? Just give her time, Mama. Eh, drama-drama kasi ng babaeng yun. Ikaw may kasalanan ng lahat ng ito. Walang biyak ka. Mama, Aray ko! tama na. Wala namang ginagawang masama si Darlene. Ano bang wala? Kung hindi nagpakita yung babaeng yan, hindi tayo mabubuko. Ngayon wala na. Sira na ang plano. Now, I want my money back. I am not going to give you your money back. I did my job and I did my job well. Hindi ko naman kasalanan na nalaman ni Marilyn na yung pinakamamahal niyang lola ay isang halimaw. Wala niya! Get out of Darlene, my let's go. face! I don't ever want to see your face! Tessie! Tessie! Mama.
Marilyn? Marilyn, bakit? Bakit ka umiiyak ha? Ano nangyari? Si Lola po kasi ito si Daddy. Niloko nila ako eh. Paano? Tanga-tanga ko eh. Tanga-tanga ko na naniwala ako sa kanila. Tanga ko kasi hindi ako naniwala kay Jerome na hindi niya ako lulukukin. Anak, ano ba sinasabi mo? Naguguluhan ako eh. Mami, si Lola po tsaka si Daddy. Ay pagkonsyaba sila kay Darlene. Niloko nila ako. Hindi totoo na si Jerome nakipagbalikan kay Darlene. Dahil ang totoo, nakipagkonsyaba sila, inutusan nila si Darlene na paghiwalayin kami, nasiraan yung relasyon naming dalawa. Sigurado ka ba? Namin po sa akin ni Lola eh. Namin niya sa akin. Bakit po? May alam po ba kayo? Pwede naman natin paghiwalayin yung dalawa eh. Pero yung hindi sana tayo yung lalabas na masama, yung hindi tayo magiging kontrabida. Talagang hindi ako papayag na maging kontrabida sa offer ko. Gusto mo, ikaw na lang. Ayoko. Pwede mag-isip ka. Sige, I'll do it. I'm game. Wala. Wala, anak. Wala akong alam. Salamat po. Nakala ko kasi wala na ako kami sa bahay na to eh. Nandito pa pala kayo. Salamat po. Ang sabi ko, masahihin mo ang ulo ko, hindi sa bunutan ng buhok ko. Umalis ka na nga, lalo ako na-stress. Opo. Nasaan si Marilyn? Nandun sa kwarto niya. Nagpapahinga. I want to talk to her. Hindi ako komportable lang ganito. Nagkakagulo kami maglola. Gusto ko siyang makausap para maipaliwanag ko kung bakit ko nagawa ang nagawa ko. Mama, mas mabuti pa siguro kung bigyan niyo muna siya ng panahon. Hayaan niyo na muna siya. I'm surprised she's not mad at you. Sinabi ko kasi sa kanya na wala akong kinalaman sa ginawa ni Darlene. What? Ang kapal ng mukha mo. Eh, ikaw ang mastermind dito, hindi ba? Sa'yo idea to. Sinakyan ko lang. Pagkatapos ikaw ang mukhang mabait kay Marilyn, kami ni Ziggy, kontrabida? Huwag naman ho kayo maingay. Baka marinig kayo ni Marilyn. Wala akong pakialam. Gusto ko nga marinig niya. Para malaman niya na ikaw may pakana nito. Hindi ba sinabi mo gamitin si Darlene para may paghiwalay si Marilyn at si Jerome? Gusto ko mang aminin sa kanya yung partisipasyon ko. Hindi ko yun magawa eh. Dahil nakita ko na nasaktan talaga siya. Dahil pakiramdam niya, pinagtulungan siya ng buong pamilya niya. Masama ba yun? Na gusto kong maramdaman niya na kahit paano meron pa siya kakampi? She's right, Mama. Marilyn lost her faith on us, not Giselle. Siya na lang ang tanging pinagkakatiwalaan ni Marilyn. Mama, huwag mo kayo mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, kakausapin ko si Marilyn para magkaayos kayo kaagad. O, Karen na, practice mo sa akin nga para magkaintindihan kayo ng customer. Sige, sir. Good morning, sir. Good morning. Ako i-order ng Mickey Bihong Gisado. Mingi Bihon Gisano. Ilan, sir? Ayan, usulitin mo nga. Chef. Chef. Oh. Ano ka, Ray? Mag-resign na ako. Ano ginawa, Noy? Chef, ayoko na dito. Hindi ko na kaya yung pamamalakad ni Jerome eh. Saan ka magtatrabaho? Babalik ka sa pagko-callboy ulit. Hindi na ako babalik doon, syempre. Pero maghahanap ng mga ibang trabaho, no? Hahanap ako ng boss na mas okay kaysa kay Jerome. Hindi yung parang patapon yung sarili niya.
Teka muna naman, Noynoy. Huwag ka naman padalos-dalos dyan sa desisyon mo. At kakausapin ko yan sa Jerome. Ayos yan itong problema nga, Re. Chef naman, ano ba? Sasayang pa kayo ng oras. O ito na lang, kung ako sa'yo sumama ka na sa akin. O di kaya, bili mo yung share ni Jerome na ikaw na magpatakbo dito. Pabagsak na yun, no? Pag hindi pa kayo umalis dito, sama-sama kayong babagsak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayan na ang pulot-dulo ng problema. Ano? Kausapin mo yan. Oh. May naligaw yata dito, ah. Nanay, andyan pa sa loob si Jerome. Gusto ko sana siya makausap. May sasabihin kasi ako sa kanya. Importante lang. Jerome? Hindi na siya nagpapakita dito at buti nga hindi nagpapakita yun, eh. Bakit? Alam mo ba kung nasaan siya? Chef? Sa totoo lang, hindi ko ina-expect na makikipagkita ka sa akin ngayon. Pagkatapos ng mga nasabi ko sa'yo sa resort, alam mo yung pakiramdam na nahihiya ka na wala ka na mukhang maihaharap. Kalimutan mo na yung Marilyn. I know you were hurt that time. Naiintindihan kita. And you can be sure na magiging magkaibigan pa rin tayo. Hari, salamat ah. Marami talagang salamat. Kasi andyan ka pa rin. Hindi mo ako iniwan. Sa totoo lang, mabibilang ko na lang sa daliri ko kung sino yung mga dapat kong pagkatiwalaan. Pagkatapos nung ginawang panuloko sa akin nila Lola, ni Daddy, kumuha yung mundo ko eh. Yung hindi ko na alam kung sino ba yung nagsasabi ng totoo sa hindi. I feel bad sa ginawa sa ng lola mo. Hindi niya dapat pinapakalma ng buhay pag-ibig mo. But if there's one good thing that came out of this mess, yun ay napatunayan mong tapat ang pag-ibig sa ni Jerome. Sisisi nga ako eh. Sisisi ako na hindi ako naniwala sa kanya. Na mas naniwala ako sa pamilya ko. Na yun pala niloloko ako. Pero ngayon, hindi na nila ako mauutang. Hindi na. So ano plano mo ngayon? Makikipagbalikan ka ba kay Jerome? Nanghihinala nga ako na hindi ko siya naabutan sa restaurant niya. Pero hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi naayos yung relasyon naming dalawa. Tama yan, Marilyn. Nakita ko kung paano pinaglaban ni Jerome pagmamahal niya sa'yo. Now, it's time for you to do the same. Salamat. Kaya na tayo. Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako sa mga naging kasalanan ko. Laki kong tanga. Dahan-dahan kong sinira ang buhay ko. At yung mga tao na mahal sa akin, unti-unti kong tinutulak pa rin. Ang daming tao na aapektuhan dahil sa akin. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Mahirap na po ako. Gusto ko lang ayusin ang sarili ko, Panginoon, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Sobra akong nasaktan sa nangyari sa amin ni Marilyn. Talaga na kung gaano ko siya kamahal. Siya lang ang babaeng gusto ko ng ganito. Tulungan niyo po ako. Kung siya talaga ang babaeng tinadhana niyo para sa akin. Bigyan niyo po ako ng sign. Sabihin niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin.
to do everything. Just forgive me. Kaya niyo bang tanggapin si Jerome bilang boyfriend ko? Except for that. Pero sa tingin niyo, paano kayo mapapatawad kung kayo mismo sa sarili niyo hindi niyo kaya magpatawad? Ano kailangan kong gawin para mahalin mo rin ako? Ano ka na baka-desperada, Darlene? Tagal ka nang wala sa puso ko. Pero kaya mo naman akong mahalin ulit, di ba, Jerome? Bakit? Sabi, ayaw na sa akin ni Jerome. Sumuko na siya sa akin, Mami. Are you scared of a little fight? Hindi lang siguro ako pumapatol sa hindi ko ka-level. Talagang hindi tayo magka-level. Dahil ako, natural ang mukha ko. Kanino ka pa nga ba magmamahal?